kabibe ko, hindi po siya yung nagsalita at nagsasabi na sa November 28 nag-aakit na magkaroon ng ng rally, no? Siya yung unang ipinost ko. Anyway, naging interesado ako na alamin pa kung ito ba talaga ay bishop from Roman Catholic. And ito ang kita ko. May mga papakita rin ako sa inyo mga video. Sige. Ay nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi po alam pa ako, ay bahala kayo. So yan yung unang video. Kita nyo, gusto rin niya makabalik ang mga Duterte. So pro Duterte talaga to. Ito naman yung pangalawa. Si Bishop Efrain Perez, isa sa spiritual advisor ng mga dating Pangulo at ng Pangulo ngayon, Ferdinand Bongo Marcos. Peke pala ito eh. Peking bishop. Huwag kayong maniwala dito. Kasi ito, kampo ng demonyo to. Pro-China to. Kasi hinahangad niya na makabalik ang mga tutae. Yun nga pinapatalsik at sinusukan na ng mga Pilipino eh. Pero siya gustong-gusto niya. Di ibig sabihin, peke ito. Kita nyo na. So, sinabi niya na siya ay naging spiritual advisor ng mga presidente, including President Bongbong Marcos. Which is, pina-fact check ko po, is false, okay? Fake news po, hindi po siya, wala siyang presidente na naging spiritual advisor siya. Even siguro kay Duterte baka hindi. Kasi hinahanap ko, wala po ako makita. Wala po ako makita mga traces na talagang siya or mga links na siya ay naging spiritual advisor. Instead, ang mga nakita ko ay kung paano ito ay naging isang mukhang modus at hausyaw na bishop. Tingnan natin. Ito po, nung eleksyon siya ay nagsalita at in-endorse niya sila pa. Ayan o, fact check. Independent Catholic bishop who endorsed BBM Sara tandem are not Catholic bishop. Hindi pala to Catholic bishop eh. BBM, si Sara, okay? At inirepresent niya, siya naging speaker, inirepresent niya ang independent Catholic bishops, no? Which is, siya daw yung representative, okay? Ang problema, Ayan o, independent Catholic bishop who endorsed BBM Sara tandem are not Catholic bishop. Paano sasabihin niyang representative siya ng Catholic, independent Catholic bishop? Isinusok na nga siya ng independent Catholic bishop. Ibig sabihin, bogus to. Peke. yung mismong independent Catholic bishops, hausyaw. At yun po ay mga fake at hindi po siya accredited or affiliated sa CBCP. Ito po, klaro. Ang sabi po rito, si Perez name is not in the list of bishops in the official website of the Catholic Bishop Conference. You know, Perez's name is not on the list of bishop in the official website of Catholic Bishop Conference of the Philippines. Bogus nga talaga to. Ibig sabihin, ito ay pakawala ng mga dutae. O, di ba? Ampun ng demonyo to, ng loloko. Sarap balatan ng animal. Ayaw na ayoko ng loloko. Sinungaling. Perez na to. Kaya maniniwala dyan. Bogus na bishop yan. Ginagamit niya lang yung ang tawag dyan, showman niya. Magaling lang naman bogus. Hindi totoo yan si Bishop Perez. Of the Philippines or CBCP. At ito rin ang sinabi, the Independent Bishop Conference of the Philippines. Ayan o, the Independent Bishop Conference of the Philippines is not affiliated in the CBCP and is not a Roman Catholic groups. O, kita mo? Ito yung inirepresent niya na sinasabi sa Manila is not affiliated with the CBCP and is not a Roman Catholic group. So, maliwanag po yan. Mga kababayan ko, mga kabibem ko, hindi po siya pala isang Catholic. So, sa mga didilis dyan, hindi ito Catholic. Ang lolo kong animal niya, sarap balatan. This is another religion, hindi rin siya Pentecostal. So, isang panibagong religion, pero parang ang style nila is parang Catholic. And self-proclaimed po siya na bishop. So, hindi siya member at hindi po siya ordained ng Catholic. Laruhin lang natin hindi po pala siya ordained ng Catholic. Ang isa ko pang nakita, ito pala mahilig sa pera. Mukhang yun nga, scammer na scammer o sindikato. Scammer. Anyway,
may papakita ko sa inyo. Nakita niyo po ito? Okay. Ito ay yung red flag, na flag down ng ng COA about sa You know, but the NPF reported paying a total of 900,000 for the 5-day lectures, resulting in the total overpayment of 802,062.30, the COA further said. The COA also reminded that NPF to implement the reorganization plan ordered by the Government Commission on Government-Owned and Controlled Corporation GCG in the February 2017 instead of hiring contract of service. na yung Filipino Foundation, no? Na yung Pilipino. Naging speaker siya doon at ang siningil niya sa gobyerno, siningil niya sa yung Filipino, which is yun nga, kaya na red flag ito ng COA at inimbestigahan sapagkat naningil siya ng 300,000 daily para maging speaker lang maging speaker lang ng ano ba yung parang values formation, parang gano'n. Grabe ang siningil niya. But the Nayong Filipino Foundation reported paying a total of 900,000 pesos for the 5-day lectures, resulting in that overpayment of 802,062,000.30, the COA further said. Overpayment pala siya. Grabe pala siyang maningil. Ano ba yan? Si Bishop Perez? Scammer? Grabe. Values formation, reform program, para gano'n. Anyway, it's something na spiritual, pero siningil niya ng 300 per day. Isipin mo yun. Pagkatapos doon, nakasingil siya ng total na 900,000 in 5 days yata lang to, or ilang araw yun. But the NTL reported paying a total of 900,000 for the 5 days. 5 days nga, lectures. Wow. Almost 100,000 ng 1 million na lecture in 5 days. Grabe, di ba? Overpayment siya. Actually, ito may sabuhatan ito ng board ng board ng NTF, Nayong niya, Filipino siguro. Ewan natin. Foundation. Anyway, ang importante rito ngayon, nakita natin. So, itong nananawagan ito ay hindi Scammer. po siya Catholic. At lilinawin ko sa mga didilis na kahit ginagamit ang taong ito at sinasabi yung pinagmamalakan ninyo, hindi niya nire-represent ang buong Catholic. Okay? Hindi po siya Catholic. Kaya yung mga Katolikong nahihiya dahil akala nyo bishop ito, huwag na po kayo mahiya. Hindi po siya tunay na bishop ng Katoliko. Bishop po siya sa sarili niya, self-proclaim, or sa kanyang Bishop siya ng demonyo. Bishop siya ni Satanas. Bishop siya ng kademonyohan. Hindi siya, scammer siya. sariling Self-proclaim. Piruin mo, 900,000 in just 5 days. Kulang-kulang lang 1,000,000. Di scammer to. religion. Even it's not a Pentecostal, it's not a born again. It's not ugly by either. So, ewan ko, paano yung nire-representa niya. Basta na mahalaga, hindi rin po siya Catholic, okay? So, maliwanag yun. So, sa mga pupunti dilis, may sayad, legit na lutang at bag, manatili kayo may sayad, sapagkat ang may sayad ay lagi. Hi, Dad. Bye. Hello, guys. Good morning. Good afternoon pala ito. Malamang gabi-gabi dyan, madaling araw. Bishop Anyway, Ephraim guys, ito Perez. si Bishop Scammer yan. Ephraim Perez. Scammer.